Ay! Good evening pong muli. Nag-restart po kami. Ako pala. Kasi nawala daw yung live. Ayan, sabi ni Ma'am Shrubi nawala daw. Hindi pala Okay. So, ang topic po natin ngayon ulit ay sa John 10:27. Check po natin kung okay na uli yung live natin, no? Naka-live na po ba? Ayan, meron na. Meron na po. Okay. So, John 10:27, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Uulit-ulitin po natin ito at hanggang maging conviction natin ito na kapag lalo na ang tagal-tagal na nating Kristiyano and hindi pa rin natin naririnig ang tinig ng Diyos, there's something wrong. Hindi po ibig sabihin ito na kailangan na natin mag-give up or ano paman, but we just need to work on something. Kailangan po natin mapatatag ang ating relasyon sa Panginoon and we have to do something. Di po ba? Dahil kapag anak tayo ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin naririnig ang kanyang tinig. Dahil hindi tayo pwedeng mag-decide sa sarili lang natin. If that happens, that we are deciding and gumagawa tayo ng ating ganang atin lang, hindi po ito, at the end of the day, hindi po tayo magtatagumpay. Maaring maranasan natin ang resulta nito, magiging masaya tayo, parang successful tayo sa umpisa, but at the end of the day, failure po. At hindi po natin yun nais at gusto natin talaga ng tagumpay para sa Panginoon. Pasayahin natin siya sa lahat ng ginagawa natin. Di po ba? Sabi nga po sa Matthew 27:7, di po ba? Pagdating ng panahon, away from me, sasabihin sa atin ng Panginoon, I do not know you, but Lord, diba? Naglay hands ako. Tumulong ako sa mahihirap. Nagpagaling ako. I did my part. Di po ba? Pero ang tanong, yan ba yung pinagagawa ko sa'yo? Is that what I ask you to do? Or ginagawa mo yan kasi yun yung sinasabi ng mga tao. If you're a Christian, you have to do like that. Of course, natutuwa, nalulugod ang Panginoon sa mga ginagawa natin. Pero dapat, kung ano yung sinasabi niya sa atin, yun ang gawin natin. If I ask you to be a preacher, preach. If I ask you to be generous, be generous. Di po ba kung anong inatas sa atin ng Panginoon, yun ang ating dapat gawin, yun ang ating sundin. Huwag yung na-inspired tayo sa ginagawa niya, I want to do that also. Na-inspired tayo sa ginagawa ng isa, kaya ko rin gawin yan. Of course, we can do that. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Subalit, kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun po ang ating gawin. So, if we are the sheep, He is the pastor, the shepherd, kailangan po sundin natin kung anong sinasabi niya sa atin. So, paano natin masusunod? We should listen. We should hear the voice of the Lord. So, hindi po pala sapat na naniniwala lang tayo sa Kanya. We should believe to the point that we do what He asks us to do. Kasi ang sabi po niya doon, they follow me. So, kung pala tayo, naririnig natin, subalit hindi rin natin sinusunod, ano po ang tawag sa atin doon? Are we sheep? Kasi ang sabi niya, nakikinig sila sa akin at sumusunod sila sa akin. Baka naman puro dinig lang tayo, walang sunod. Sabi po, di ba, sa aklat ng James, faith without action is dead. So, saan po natin i-invest ang ating faith? Di po ba? Kung tayo ay pakinig ng pakinig, not everyone who says, Lord, Lord, hindi po sila maliligtas. Bakit po? Kasi sinabi nga niya dito, ang sinusunod natin, yung gusto natin. We decide for ourselves. We will. Tayo po kung anong gusto natin. Yun yung ginagawa natin. Di po ba? Pero hindi natin ginagawa kung ano ang nais niyang gawin natin. Ipinagagawa sa atin. Katulad po ni Pastora Jolie, di ba? Ang kanyang ministry is to, sa mga may sakit, di po ba? Sa iba naman, pagbabahagi ng salita. Sa iba naman, evangelism. Di po ba? So, if God asks you to do something, yun po ang ating gawin. Huwag nating hilingin o gawin, gustuhin, hangarin kung ano yung nais lang natin.
we should obey, we should follow kung ano yung inuutos sa atin. If we consider and if we believe in Him, we'll listen. And just by listening, hindi po ganon. Nakinig ka, gawin mo. Hindi po kumpleto yung sinabi niya sa John 10:27. My sheep hear my voice. Kung tayo ay sheep ng ating shepherd na si Jesus Christ, na si God, yun ang gagawin natin. But, mag-ingat tayo kasi kung ano yung ginagawa natin, is that what you hear from me? O sino ang nagsabi niyan sa'yo? Asawa mo? Anak mo? Kaibigan mo? Pastor mo? Hindi po ba? Hindi naman kasi lahat, Huwag naman pastor kasi. Hindi po ba? Tanungin natin sa ating sarili, sino ba? Baka naman sarili lang natin. So, kailangan po, we believe so much that we are motivated to obey, to follow. Believing and just listening are not enough. Kailangan po, makita talaga ito sa atin. Amen po? We cannot believe and do nothing. Ulitin ko po, faith without action is dead. Ilang ulit na po nating naririnig yan. Siguro, kahit manligo ka ng shower, umaalingaw-ngaw na yan sa'yo no? Faith without action is dead. But still, it's really hard for us to obey, to work, to do. Bakit po? Dahil hindi pa talaga tayo naniniwala to the point that it motivates us to do it, to obey. Kulang pa yung paniniwala natin. Kulang pa yung trust natin para sumunod tayo. Dahil nananaig pa rin yung idea natin, yung kagustuhan natin. So we must believe enough. Hindi yung naniwala tayo because we would just want to go to heaven. Naniwala tayo because I just want to save my family. Pero hindi tayo naniwala to the extent that we can give our life, our time. Di po ba? Nasumunod talaga tayo pag pinadala kasi. Laging sinasabi ni Sis Kate, padadala daw ako sa Iraq sa Iran, di ba? O naging na example, pag sinabi ni God, Sis Janet, padalay mo sa Iraq. Di ba? Dapat, I am very much willing to obey. Kasi po, yun yung purpose na binibigay sa akin ng Panginoon. And of course, every task na binibigay sa atin, sinusunod dapat natin yun. Hindi naman palaging ganun lang. Di po ba? Kahit mga simpleng bagay lang po. Pag-pray mo yung kasama mo sa trabaho. Di po ba? Pag-pray mo yan. O kaya yung asawa mo, dahil nagtalo kayo, nakatalikod ka. Di ba? Magkatabi nga kayo pero nakatalikod ka. Hindi mo niyayakap. Tapos, hindi mo ipag-pray. Kahit tulog yan, pag-pray mo, lay hands mo. Di po ba? Mali mo, pagising sa umaga, siya na yung maunang mag-sorry. Pero dapat tayo pa rin talaga, no? So, we don't just believe because we want to go to heaven. We need to believe na ma-motivate tayo na gawin natin ang pagsunod araw-araw hanggang makarating po tayo sa langit. And that is our goal. Not just to believe. Kasi sabi, tama kasi yung nabasa natin sa Biblia, di ba? If you confess, wow, kailangan pala i-confess. Susunod ka mag-confess. Pero pag may mga ere sa buhay natin na hindi natin masunod, lalo na pagdating sa tithes, lalo na pagdating sa mga activities na hinihingi sa atin yung time natin, who is our priority? Pero hindi po to the extreme na talagang umaumaga, gabi-gabi, tanghali na siya na yung priority me. Of course, we have our family. Meron po tayo dapat na balanced life. Hindi po ba? Hindi naman sinabi hindi, kailangan kay God na lang ako. Not unless, full-time ka, dalaga ka, binata ka, okay lang po yun. Pero pag may obligasyon ka sa pamilya mo, don't use that an excuse para hindi ka makapaglaba, hindi ka makapagluto, hindi mo mapaliguan yung anak mo, hindi mo maturuan na assignment, hindi mo mapaghanda ng pagkain. Hindi po ba? Don't use the church as an excuse, yung mga activities natin sa church. O kaya naman, hindi ako papasok sa trabaho kasi meron akong wag naman yung masisira din yung pagiging Kristiyano natin. At hindi lang yon, pati yung church na pinupuntahan natin at pati ang Diyos na sinasamba natin. Ganyan ba mga Kristiyano? Walang excellent work. 'Di ba? Dapat
nag-i-stand out tayo saan tayo man pumunta. Sa trabaho, sa tahanan, ouch, di ba? Sa pag-aasikaso natin, sa ating tahanan, sa pamilya natin. Dapat po, in everything that we do, we should excel. Kasi po, ang nire-represent natin, we are ambassador, di po ba? Na topic natin, we are ambassador. Una, nung last 2 days, nabanggit natin, we are ambassador. And kahapon po, tayo na talaga yung extension. Because we are part, si Jesus Christ ang head, tayo ang body. So extension tayo. Talagang dapat makita ang Christ life sa atin. Di po ba? And now, we had to really prove that in our action. Kasi nga po, tayo po ang sheep, siya ang shepherd. Dapat nakita sa atin ang pagiging sheep natin. Hindi pwedeng, anak ko yan, pero hindi sa'yo nakatira. Hindi sa'yo sumusunod. Parang nakiapelido lang sa'yo. O di po ba? Pareho lang kami na apelido, pero it has nothing to do with me. Di po ba? Kailangan po, hindi pwedeng, I believe that He is the one who can save me and can bring me to heaven. But my life, I decide for my life while I'm here on earth. Hindi po pwede yun. Di po ba? It contradicts to the Word of God. Wala pong ganyan. No po? My life is my life and I decide to do what I want to do. Mali po yun. And I know how to use my time and I'm gonna use it the way I wanted to. So, may question po tayo dyan. Ano po? So, ulitin po natin. My sheep hear my voice. Huwag po nating sabihin na lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Ano po? Kulang yung pagbabasa ng Biblia kung hindi natin naririnig ang salita ng Diyos. Because behind every word is the voice of God. Bakit po hindi natin magawa yan? Because nabasa lang natin, hindi naman natin narinig ang tinig ng Diyos while we are reading it. Di po ba sabi sa 2 Timothy 3:16 ba yun? Na my word, the word of God is the breath of God. Tama po ba ako? All scripture is breathed out by God. Tingnan po natin kung tama nga. 2 Timothy chapter 3 verse 16 po ba? Tama nga. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ayan po mga kapatid. I-share ko lang po sa natin. Share ko lang po. Ayan. All scripture is breathed out by God. Ibig sabihin po, hindi ito si Matthew lang na nagsulat. Alam naman po natin yan. Hindi lang si Paul, hindi sino pa? Si Matthew, Mark, si Luke, hindi lang po sila ang mga nagsulat niyan. Every word that they are writing, it was breathed out by God. Hinihiningahan ng Panginoon. Di po ba? And hindi po siya it means it's from inside of God Himself. Galing sa Kanya. Di po ba? So nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng mga salita. So it's not just a mere word. Kailangan meron talaga siyang rema, may dating. Because it's present tense. Is breathed out by God. Hindi po was. Di ba? Dapat pag past tense na, was na ang gagamitin natin. Pero ang nakalagay dyan, all scripture is breathed out by God. Ibig sabihin, every time we open the Word of God, He keeps on breathing to us. He keeps on talking to us. Kaya nga, kahit ilang ulit nating basahin the same word, the same verse, laging buhay, laging may sinasabi. There's always a new revelation. Bakit po? Because it's breathed out by God. It's still keep on breathing to us. Di po ba? Every time He spoke, kahit po si Jesus, nung siya'y namumuhay, anong sabi niya dun sa 12-year-old girl na namatay? Talita, tumayo ka, di po ba? Sabi niya. Parang katulad lang nung sinabi ni God na, let there be light. And there was light. Di po ba? So, dapat may epekto.
Meron po talaga, it keeps on breathing out to us. Ano po? Huwag natin pong hayaan na nababasa lang natin ang salita. Hindi po sapat na nababasa lang natin ito. Kailangan nararamdaman natin ang salita ng Diyos. Amen po. Behind every scripture is the voice of God. Behind every inulit ko lang pala. Behind every scripture is the voice of God. But not everybody hears His voice. Yes, everybody can read. Everybody can teach. Di po ba? Kaya nga po kahit yung mga false prophets, ang gagaling nila magturo because they can study. Ang dami ng mga libro, ang dami mo nang mababasa sa internet. It's easy, just deliver it. Pero walang nakakarinig. Walang rema, walang power. Because the one who delivers it, binasa lang din niya. Walang pangungusap ng Panginoon sa kanya. Kaya po maraming false prophet, pero maraming matatalinong tao. Maraming magagaling. They can handle themselves easily. Madali po. Bigyan mo lang ng madali lang. Makikita mo lang yan dyan. Wow, ang ganda nito. Di po ba? I-share na natin. Pero, walang impact sa atin. Wala pong rema. Hindi natin narinig ang tinig ng Diyos. Kaya nga po, hindi lahat talaga po anak ng Diyos. Diyan mo mapapansin din yan. Pero hindi naman ibig sabihin na bakit hanggang ngayon hindi ko naririnig? Baka naman naririnig mo. Like what happened to Sis Cathy. Hindi niya alam. She was baptized by the Holy Spirit. Hindi niya alam. Yun na pala yun, di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi mo alam hindi ka na nababaptize ng Holy Spirit. There's a lot of instances in our lives that the manifestation of the Holy Spirit nangyayari. It's just that you don't know it's the Holy Spirit. Di po ba? So, nung isang beses may preaching ba yun? Hindi, mentoring pala. So, nabanggit yun ni Pastor Allen. So, sabi niya, ay, yun po pala yung nangyari sa akin. Ano na pala yun? Manifestation na pala yun ng Holy Spirit. So, hindi lang niya alam. So, baka tayo ganun din. Naririnig natin ang tinig ng Diyos. It's just that we are so focused on our needs. We are so focused on different things. Hindi natin napapansin. Akala natin, konsensya natin lang. Akala natin, ako lang yan. Ano po? Ang dapat po lang natin gawin is maging familiar tayo sa voice ni God para ma-distinguish natin na voice ni God yun. Kaya dapat practicein po natin palagi. Pakinggan natin ito. Minsan gawin natin, sabi sa akin, sige nga gawin ko. Ay, tama pala. Alam niyo po, isang bagay yan na ginawa ko sa akin. Sabi ko, bakit naman imposibleng hindi ko naririnig ang salita ng Diyos? Alam niyo po, pag may kinutuban ako o basta pumasok sa isip ko, dumaan yan, ginagawa ko, sinasabi ko, and wala. Talaga palang tinig ng Diyos yun kasi kailangan. Kailangan sabihin, di po ba? Because something happens. And lately nga lang po, nung siguro how many days ago, habang nasa morning devo po kami, si Ma'am Joy Wakayama, sabi niya, pag-pray niyo ko, ang sakit-sakit talaga. Alam niyo po, pinag-pray siya ni Ate Lily. And suddenly, wala lang, bigla ko lang naisip, Ma'am Joy, tumagilid ka po. Ganto, ganyan. Alam niyo po, instantly, sabi niya, aray, may nararamdaman daw siya, may gumuguhit. Yung pala yun yung stone. The next day na nagpa-ano po siya, nagpa-scan, gumalaw, lumabas na sa kidney niya yung stone. Di po ba? So, malalaman mo na hindi lang siya basta idea mo, hindi lang siya basta naisip mo lang or knowledge mo lang yun. Basta gawin nyo po, try nyo. Pag may naisip kayo, ang init-init naman, dalhin ko daw yung umbrella. Dalahin mo. Maybe someone might be needing that. Ginagamit ka ng Panginoon. Kasi kapag hindi tayo nag-obey, God will talk to someone. Kasi hindi pwedeng yung umbrella na yan dun sa nangangailangan, hindi kailangan makarating. O kaya naman, hindi mo alam, biglang sa Pilipinas, di ba, ang init-init pero umuulan. Hindi mo alam, mangyayari pala yun. Just bring it. Listen. Try to listen and practice following it, obeying it. And then one day, masasanay ka na, kinakausap ako ng Diyos. Practice makes perfect. Di po ba kapag kaibigan mo, lagi mo nang kausap, at
kahit 1 taon, 2 taon na hindi kayo magkausap, kapag nag-hello, uy Marie, ikaw ba yan? 'Di ba? Alam mo na siya yung best friend mo because you've known each other for so long na kahit nahiwalay kayo, kilala mo pa rin ang boses niya. Hindi po ba? And that's how intimate we should be with the Lord. Para kahit na soft voice, ang ingay ng paligid niya, pero the soft voice from God, maririnig po natin. Sometimes, lagi natin sinasabi, no, hindi ko marinig. Actually, you're hearing it. You're just not familiar with His voice. Akala mo ingay ng mundo, ingay ng isip mo, ingay ng kutob mo. But it's the soft voice of the Lord. Kaya nga lang po hindi natin sinusunod. So hindi natin nasusubukan sa ating sarili na ito pala tinig na ng Diyos. Amen? So marami pong tao, yung mga religious practices na mga gumagawa, they can read the Word of God. Kasi kahit saan pwede mong mabili yan. Ang daming libro, pwede mong mabili yan. And you can deliver it. Pero wala po. Yun ang kaibahan natin sa kanila. If you are my sheep, you will listen to my voice and you will follow me. Amen po. Kaya mga kapatid, gayahin po natin si Pedro. He has an attitude to follow Jesus. Imagine niyo po, 12 disipulo na nasa bangka. Siya lang ang naniwala kay Hesukristo. Siya lang ang lumakad sa ibabaw ng tubig. 'Di ba? They can made up their minds. Ayan, lumakad na si Pedro. 'Di ba? Nakaano na siya, 1, 2 hakbang. Ako din, tawagin mo ako, 'di ba? They can volunteer or they can try. Pero wala po. Talagang si Peter lang ang mag-isang lumakad. Dahil siya lang talaga among the disciples. Siya lang po ang merong ganong katinding pagsunod. Di po ba? Ganong katinding pagsunod kay Jesucristo. Sabi niya, I will die. No, you will not die. O kaya naman, I will follow you until death. Ay nako Pedro, kapag kakanulo mo nga ako 3 beses. Pero hindi po yun pinansin ni God, no? Hindi yun, yung kahinaan ni Peter. Ang nakita niya kay Peter, this man is willing to follow me to death. Ganun kaya tayo? Ganun kaya ang faith natin? Ganun kaya tayo katiwala sa Panginoon? Na yes, Lord, I will obey, I will follow, even to the point of my death. Kaya ba natin gawin yon? Ganun ba talaga tayo naniniwala sa Kanya? That we are motivated, that we believe to the point of following Him. Kaya naman hanggang ngayon, baka naman hindi pa rin. Kaya naman hanggang ngayon hindi pa rin natin magawang sumunod. Let's make up our mind. Let's repent tonight. At sabihin natin, God, patawarin mo ako. Ang tagal kong cliname na anak mo ko. Ang tagal kong sinabi sa sarili ko na sheep mo ako. You are my shepherd. And you are the one who's leading me to the green pasture. Pero bakit hanggang ngayon di ko makita ang green pasture? Bakit kaya? Talagang tinig mo ba ang pinakikinggan ko? O I'm choosing my own path. Kaya hindi ko matagpuan ang green pasture na pinangako mo sa akin. God, ano man pong ministry ang nais mong gawin ko na inuutos mo sa akin. Nawa, Panginoon, malinaw na marinig ko ito and activating my faith to trust and believe you that I can follow you, that I can obey you. It's easy. It's easy for us to hear and listen to your word. Meron na po tayong mga application ngayon, nagsasalita na ang Biblia. Kahit anong ginagawa mo, kahit nasaan ka, you can use your earphone, di po ba? Pero ang tanong, are we hearing the voice of God? Because every words that we are reading behind every scripture is the voice of God. Amen? Maraming salamat po sa gabing ito. Nawa po, tayo mismo, mag-self-reflect tayo. Hanggang saang punto ba ng pagiging Kristiyano ko, kaya kong sumunod sa Panginoon?
Hindi lang sa kaalaman, hindi lang sa salita, sa lahat ng area ng buhay ko. Baka naman, God, next time na ang bulsa ko. God, pwede ako sa ibang bagay, wag lang ito. Hanggang saang point ba tayo? O natin gustong sumunod, o pwedeng sumunod sa Kanya? To measure our faith and trust in Him as our Lord and Savior. When we confess and accepted Jesus our Lord and Savior, alam ba natin sa ating sarili na pag sinabi nating Lord, siya na ang masusunod, hindi na tayo. Hindi lang siya basta Savior na magsisave ng pamilya natin. He is our Lord. Panginoon, ibig sabihin po, siya ang dapat masunod sa lahat ng bagay. Amen? Let's close this tonight and seal what we've received and we've heard from the Lord in prayer. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kaming muli, Panginoon, sa simpleng mensahe na ibinigay mo sa amin ngayong gabi. God, we repent right now. We decide to repent right now, O God. And we rebuke, O God, ang aming, Panginoon, mga katigasan ng ulo. Ang aming mga desisyon na pawangga ng amin lamang, Panginoon. Mga sariling interpretasyon, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu. Kayo po, Panginoon, na sumaliksik sa aming mga puso't isipan sa oras na ito. Mangusap ka sa amin, Panginoon. God, nais namin, Panginoon, no God, na sumunod sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Nasaliksikin namin ang aming mga sarili, Panginoon. Ang aming isipan. Kung kami ba ang nasusunod sa bawat desisyon, kami ba, Panginoon, ang nagdidesisyon sa aming mga buhay, ang nagdidesisyon kung ano ang tama at mali, kung ano ang dapat gawin o hindi. God, saliksikin mo aming mga puso ngayon sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga bang naririnig namin ang iyong tinig? O tamang binabasa lang namin ang iyong salita? Kaya ba hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan, hindi ko pa rin ma-distinguish ang tinig mo sa tinig na naririnig ko, sa tinig ng kaaway, sa sarili kong tinig, O Lord. God, help us, O Lord. Help us, O Lord. Guide us. Guide us, O God. Bigyan niyo po kami ng hunger and thirst, O God, to know the truth. Hunger and thirst, O God, to obey you, to follow you. We claim to be your child. We claim to be your disciple. We claim to be your ears, O God. Mga tagapagmana mo, mga ambassador mo, kami ang iyong katawan. Subalit hindi namin maisabuhay. God, forgive us, Lord. Hindi nagre-reflect sa pamumuhay namin ang aming sinasabi, ang aming clinic-claim, O God. Forgive us, Lord. Tonight, O God, we want to change, O God. We want to change our story, O God. And we want to close this chapter, O God. We want, O God, to start a new chapter of our lives, O God. Na ikaw, Panginoon, ang nasusunod, na ikaw ang nagdidesisyon, hindi ang emosyon namin, hindi yung akala namin tama, Panginoon. Help us, O Lord, tonight. Holy Spirit, dalawin mo ang bawat isa ngayon, O Lord. Magkakaibang lugar man kami, Panginoon. But you are omnipresent, O God. You can be with them at the same time, O Lord. You can be with us at the same time. You can touch our heart, O God. In an instant, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung tumigas na ang aming mga puso. Sa dami ng pinagdaanan namin, sa dami ng narinig namin. Create, O God, a pure heart in us, O Lord. Holy Spirit, mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa ngayon. Kumilos ka, Panginoon. Haplusin mo ang aming mga puso. Palambutin mo ito, Panginoon. Maging sa aming prayer, O Lord. Nahihirapan na kaming maramdaman ang iyong presensya, O God. Nahihirapan kaming marinig ang iyong tinig. Mas nananaig na ang aming emosyon sa paghingi ng mga bagay, sa pagkalungkot sa mga bagay. Maraming bagay, maraming sitwasyon nangyayari sa aming paligid, O God. At nadadaya kami ng kaaway, O Lord. And we want to repent, O God. Help us, O Lord, to start anew, O God. A new day.
the first day of the new chapter of our lives na kayo ang nagsusulat, kayo ang author, kayo ang perfecter ng aming faith, O God. Hindi ang ganang sarili, hindi ang nababasa namin, naririnig at sinasabi lang sa amin, O God, but it's our relationship, O God. It's the intimate relationship na meron tayo na kayo ang nagtuturo, kayo ang nangungusap, kayo ang nagsasabi, Panginoon. Help us, O Lord, to have an obedient heart. Create in me a pure heart, O Lord. A clean hands, O God. Clear mind. Help us, O God, to manage our emotion, O Lord. Na hindi kami sumunod sa iyo na dala ng aming emosyon. Na bukas kapag hindi maganda ang emosyon namin, hindi rin magandang pakikitungo namin sa ibang tao at hindi rin makita sa amin ang aming pagiging Kristiyano. Our Christianity doesn't depend on our emotion, on our situation, if we are in good mood or not, or if we can manage the situation or not. Help us, O God, to be firm in your word. Help us, O Lord, to hear your voice guiding us, talking to us every minute of our lives, O God. Because Christianity is a lifestyle. We are your children and we need to behave. We need to have an attitude. We need to have a Christ-like mind, O God. We rebuke ourselves, O God. And cleanse us right now, O God. Linisin niyo po ang aming mga isipan, ang buong pagkatao namin, Panginoon. Forgive us, O Lord, mga nagawa namin, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyo. Bunutin mo ang mga salitang pangit, Panginoon, na naitanim sa mundong espiritual. Pluck them out, O Lord. We want to start a new life, a new beginning, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na walang maggamit na anumang arguments, O God, si Satanas laban sa buhay namin. We are free indeed. We are forgiven indeed, O Lord. At wala na siyang pwede pang itapon, ibasura sa amin, Panginoon. At hindi rin namin ito tatanggapin, Panginoon, because we are free indeed, O Lord. We are cleansed by your blood, O God. And we are redeemed, O God, when you nailed yourself to the cross. You voluntarily gave yourself para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. At ngayon, malaya na kami. Huwag niyo pong hayaan ang kalayaan namin ang magamit namin, Panginoon, laban sa sarili namin, na kami rin, Panginoon, na maging dahilan ng pagkahulog namin sa bangin. Allow us not to be perished, O God, because of our foolishness. Akala namin, alam na namin, Panginoon, but it's not. We should always depend of you every step of our way, O Lord. Walang matagal na, walang ngayon pa lang, walang nauna, walang nahuli, Panginoon. We are all the same because every day is a new life. Every day is a new battle. Every day is a new beginning, O Lord. Help us, O Lord, na sa pagdating ng gabi, masabi namin sa iyo, thank you, Lord, for this day, and I offer this day to you. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na marinig ang iyong tinig. Palagi, Panginoon, sa tuwi-tuwi na. Hindi kami, Panginoon, ang masunod. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, O God, for the forgiveness. Thank you so much, O God, for the renewal of our strength, renewal of our conviction, O God. Everything is new, O God, para sa iyo. Laging mahalaga, Panginoon, ang pagbago namin. Ang pagtayo, hindi mahalaga ang pagbagsak. Ang pinakamahalaga sa iyo, ang pagtawag namin sa iyo at pagtayo niyo sa amin. Thank you so much, O Lord. Thank you so much, O God, for keep on breathing us out, O God. Breathing to us every time we read your word. Every time we read your word. And we're all praying, O God, at the end of the day when you come back, para sunduin kami, ang masabi mo sa amin, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming sharing, O God, sa mga kapatiran namin na nandito at wala, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa kanila, Panginoon. Mangusap ka po sa amin, O Lord. Naway nilay-nilayin namin ito, Panginoon. At tunay nga po na ang ibig sabihin ng salita nito ay tunay na magrema sa buhay namin. Mapanghawakan namin ito, Panginoon. Sabi mo nga, my sheep hear my voice. Hears my voice and they listen to me and follow me. Hallelujah. Forgive us, Lord.
And thank you so much for the forgiveness. And thank you so much sa gagawin mo, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po. To God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagsama hanggang ngayon. Kung meron man po kayong nais na ibahagi, itanong, maraming salamat po sa nanonood at sa manunood pa po later on. If you have something to ask, you can ask even though you are on live. Pwede naman po namin itong masagot kahit hindi man ngayon, later on po. Sis Nina, thank you so much for watching. Sis Bebs, thank you so much po. Ayan. Maraming salamat po. Kung meron po kayong nais ibahagi, nais idagdag, you're very much welcome po. Amen po. Tahimik ang lahat. Si Ate Ana pala to. Amen. Sis Jolie, Pastora Jolie wants to speak daw po. Bakit ganun? Walang nakalagay sa akin. Sige po, Pastora Jolie Gomempo. Hindi ko nakikita sa ano ko. Walang nakalagay. Thank you po. Hindi po, bago po. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na kung saan kapag inuutusan tayo ng Panginoon, no po, talagang dapat pakinggan natin ang kanyang tinig. Nung last year po, month of September, no po, nabalitaan ko po yung tito ko na nagkaroon po siya ng liver cancer. Ilang araw pa lang po noon, nung dumadaan pa lang pa siya sa amin. Tapos na ilang araw lang po nabalitaan ko na nasa hospital na po daw siya. At pinapauwi na daw po ng doktor dahil yung cancer sa katawan niya ay kumalat na. Tapos po yon yung hiningi ko kay Lord, kung ano po yung kalooban mo, sabi ko pong gano'n. Tapos sinintay ko po yung araw ng pag-uwi niya, paglabas niya ng hospital. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako kung ito ba'y emotion ko lang o ito ba'y kalooban niyo. Tapos talagang nag-trust po ako kay Lord, humingi ako ng prayer, ng guidance niya kasi hindi po ganun kadali yung siyempre po unbeliever sila, no po. Pero ang nireveal sa akin po ni Lord noon, before ko po siya puntahan, sabi niya, kailangan mo siyang puntahan kasi alam naman yung naging buhay niya. Kaya nagkaroon siya ng liver cancer dahil nga sa alak, no po, dahil sa bisyo. Yung parang yung mga ganong kasing mga tao, hindi naman tayo nanguhusga, pero malalaman naman natin na kung wala silang Jesus Christ o tagapagligtas sa kanila pong buhay, yung assurance of salvation, alam naman natin kung ano yung patutunguhan nila. Kaya yun po na po na pray po kay Lord at yun po yung nireveal niya sa akin na kailangan ko siyang puntaan. And then nung pong bandang 11 o'clock ng morning, sakto po alis kararating pa lang po yata noon. Pinuntahan ko po siya, sila lang kung dalawang mag-asawa tsaka yung anak niya. Sabi ko, Lord, timing kasi wala mo namang masyadong dumadalaw. At least maano ko sila, yung walang masyadong distraction, sabi ko po gano'n. Tapos talagang pasimula pa lang po, nung pagpunta ko doon hanggang sa kanila talagang, Lord, please help me, Holy Spirit. Instrumento mo lang ako, gagawin ko po yung pinapagawa niyo, sabi ko po gano'n. Tapos, napakabuti ng Panginoon, no po. Talaga, ang Panginoon, no po, kahit na nakita mo man yung buhay ng isang tao, kapag makikita mo yung kahabagan niya at awa ng Panginoon sa isang tao na nangangailangan ng kanyang pagliligtas, instant talaga, no po, na kikilos ang Panginoon sa tao na yon. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung patutunguhan niya kung wala siyang tagapagligtas. At nagpupuri po ako sa Panginoon kasi bukas yung puso niya, open yung heart niya na tinanggap si Jesus Christ bilang Lord and Savior niya. Tapos nagkaroon po, nag-shine po yung mukha niya, nagkaroon po siya ng saya at sigla. Pero sa mismong may sakit po, wala siyang alam na nakataning na po yung buhay niya. Yung nakakaalam po yung asawa niya at saka yung pamilya niya.
Tapos nung pagkatapos ko po siyang pinag-pray, nag-usap po kami ng misis niya, ano po, sabi po niya, sabi ng mga doktor, ano, magpatawag na daw ako ng pare. Tapos sabi ko, ay glory to God, Lord, hindi pare yung sinugo mo. Isang pastora yung sinugo mo kasi, syempre po yung assurance of salvation nila, no po, ng isang ganun na kalalagayan, no po. At nung pong nagawa ko po yung kalooban ng Panginoon, para akong nasa cloud 9 kasi yung sa tingin mo, hindi mo kaya kasi titignan mo yung sarili mo, lalo na kilala ka nila, ano po. Pero ang nire-represent mo kasi, alam mo po, si Jesus Christ, ang Panginoon, no po. At saka yung kasing malasakit natin sa kaligtasan ng isang kaluluwa, no po. At nung nagawa ko po yung kalooban ng Panginoon, ilang araw lang po noon, namatay na siya. Kaya nung unang araw ng gabi ng lamay niya, ano po, nung nagpunta ako, Lord, hindi ako magigilty. Hindi ako magigilty kasi sa inyong tulong, sa biyaya, before mo man siya kinuha o before man siya namatay, tinanggap ka niya as a Lord and Savior ng kanyang buhay. Kaya hindi ako nagigilty. Kasi yun po, yun po yung mga bagay na minsan kapag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, talagang kailangan mong limutin yung sarili mo. Yung sarili mong yung naiiyak ka, yung wala kang magagawa. Talaga naman pong wala kang magagawa. Parang kapag inuutusan tayo ng Panginoon, yung faith natin na alam mo, sasamahan ka ng Panginoon. Instrumento ka lang niya, pero si Lord ang maglilid sa'yo. Amen. Si Lord yung mangunguna sa'yo. No po? Siya yung magtuturo sa'yo, siya yung gagabay sa'yo. Kaya glory to God, no po, nung namatay na po yun, and nagkaroon po ako ng peace of mind, nagkaroon po ako ng kapayapaan, at nagkaroon po ako ng kagalakan. Sabi ko, Lord, para sa iyo to, for your glory to. Sabi ko po gano'n, no po. Nagawa ko lang po ito dahil sa iyong biyaya. Kaya ngayon po, kapag mayroon pong mga bali 5 po yung minimission ko na may sakit ngayon, may isang lupus, ilang lung cancer, ilang colon, no po. Lately po, hindi ko po sila napupuntahan dahil nga po yung first ministry ko muna ang inasikaso ko yung problema sa pamilya ko. Pero ngayon po kasi nangangamusta na po sila, tumatawag na po sila. Kaya Lord, sabi ko, tapusin mo na yung problema ko sa pamilya ko, ayusin mo na lahat para yung mga ministry ko na may sakit, mapuntaan ko na sila. At ngayon po, alam ko, prepare pa ako ni Lord, nire-ready pa ako ni Lord. Yun po, doon mo makikita talaga na napakahalaga na pakikinggan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi yung sarili mo lang na gusto or paraan. Kasi kung sarili mo lang talagang mahihirapan ka. Pero kapag alam mo na nilipid ka ni Lord, through Holy Spirit, no po, magiging maayos, magiging magaan ang lahat, no po. Kaya talagang nakadepende lang tayo sa Panginoon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, dinala ko ng Panginoon sa ministeryong ito sa mga may sakit, samantalang takot ako sa mga may sakit, takot ako sa mga patay. Minsan talaga ako saan ka yung mga kinakatakutan mo, doon ka talaga ilalagay ni Lord para makita mo kung paano kanya bibigyan ng lakas ng loob, ng tapang. Amen. No po, kasi masyado tayong proud sa sarili kong minsan, ay sanay na ako dyan, ay magaling ako dyan, ay mahusay ako dyan. Parang nakakadepende tayo sa sarili natin noon. Yes. Pero kapag ang Panginoon, no po, inuutosan tayo, alam natin nakadepende lang tayo sa Kanya. At lagi mong ibinababa yung sarili mo, Panginoon, kasangkapanin mo lang ako, instrumento mo lang ako, para sa iyo yung kapurihan, para sa iyo yung katakalan, para sa iyo yung kalwalatian. At yun nga po, yung mabigyan mo si Lord, at alam mo naman, bibigyan ka rin ni Lord ng kasiyaan at ngiti. No po? Kaya, Amen. glory to God, napakabuti ng Panginoon. Talagang ngayon, hindi lang dapat natin naririnig by the Word of God, talagang sa personal na buhay natin, in prayer, sa mga kamisan, gumagamit si Lord sa silent na time. Kumisan po ako po nung yung mini-mission ko po na may 4 na cancer noon, nung yung namatay no po. 3 o'clock talaga ng madaling araw, ginigising ako ni Lord.
para i-intercede yung tao na yon, no po. Hanggang sa kinuha na ng Panginoon yung buhay niya. Pagkatapos na naman po nun, naging mapayapa na ako eh. Kahit na pinipilit kong magising ng 3:00, hindi na ako nagigising. Pero yun po, nung buhay pa po yun, minimission ko na yun. Talagang every 3 o'clock ng madaling araw, ginigising ako ni Lord. Pinag-i-intercede ko po yun. Hindi ko naman po magagawa yun ng sagana sarili ko kasi mahirap pagising ng gano'n na oras. Pero talagang si Holy Spirit, ang Panginoon, kapag siya yung mangungusap sa atin, kailangan parang Samuel tayo, na po. Si Samuel, na po, yung narinig niya yung boses ng Panginoon, yung tinig ng Panginoon. Kaya, na po, napakabuti ng Panginoon sa atin, ano man yung mga pinapagawa niya, mga minimission natin. Kaya hindi pa dumarating si Lord kasi marami pa tayong dapat mga kaluluwang maidala sa kanyang bahanan, na po. Una, kumisan yung mga iba natin sa buhay na wala pa kay Lord. Siyempre, ayaw naman natin na forever silang lalangoy sa dagatang apoy ng torture. Opo, kaya yun, ang Panginoon, sabi nga, hindi lang yung Lord, pinagpipray ko naman. Pero sabi ni Lord, hindi na kailangan na ng pray, kailangan na ng work. Makita na sa iyo yung po, makikita na yung work, no po, yung mag-shine na si Lord sa buhay natin. Na si Lord na yung ma-represent natin sa kanila, no po. Kaya yun po, salamat po sa Panginoon, no po, bilang mga anak niya, bilang tupan niya na pinili, tayo ay makinig, no po, sa boses ng Panginoon. At sumunod, Panginoon. At alam naman natin sa ating pagsunod, kasunod ang Panginoon ang mangunguna sa atin. Opo. Siya yung nasa harapan natin, tayo yung nasa uli. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang kabutihan ng Panginoon. To God be the glory po. Amen, amen. Maraming salamat po, Pastora Jolie. Ayan, grabe po, no? Pag nangusap ang Panginoon, hindi mo alam kung kung susundin mo hindi, no? Pero totoo nga po na kapag sinunod mo, doon mo lang malalaman na ito pala ang kagustuhan ng Diyos. Deny yourself po talaga. Sabi nga, deny yourself and take up your cross daily. Kung saan tayo dinadala, inuutusan ng Panginoon, gawin po natin. Imagine niyo po yung ministry ni Pastora Jolie. Yun yung ayaw niya. Yun yung kinatatakutan niya. Pero doon siya talaga nilalagay. Alam niyo po talagang tayo si Taning, tinatrabaho na tayo noon pa. Para katakutan mo, para kaayawan mo, para anuhin mo, parang ayoko dyan, ayoko sa ganito. Pero sa totoo lang, doon pala ang mission natin, yun yung gagawin ng Diyos sa atin. Doon niya tayo gagamitin. Pero si Taning, noon pa tinatrabaho na tayo. Grabe, no? Para pagdating ng panahon, hindi, ayoko nagsasalita, dito lang ako sa likod. Pero yung pala, pag every time na magsasalita ka, wow, ang daming na i-encourage, ang daming, may impact talaga. Tapos sabi mo, hindi, ayoko, hindi ko yan, hindi ko linya yan. Pero nung kumanta ka na, wow, kahit patay na damo, nabubuhay. Wow, grabe naman yan. No? Pero ganun po talaga. No? Kapag yan yung binigay sa yung ministeryo, talaga pong may power. The power of the Lord flows. Amen po. Naalala ko po yung kwento ni Pastor sa amin na yung kapatid niya na nasa incubator, kinantahan niya. Alam niyo, nag-respond yung bata. Kinantahan lang niya. Na akala nila bibigay na. Sabi ng mga doktor, tinaningan na ng buhay. Pero yung kapatid niya, hindi. Huwag mong ilayo sa akin. Kinanta niya yung you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Yan, ganun. Yung kantang yon. Alam niyo po habang inaawit niya yon, mamaya-maya lang, gumalaw na yung bata. Nag-respond sa kanyang pag-ibig. Talagang, through our words, magpo-flow talaga. Kasi yung faith natin habang kinakanta mo yan, sinasabi mo yan, nagmamanifest po talaga. Hindi lang natin nakikita, pero habang nagsasalita tayo, siguro kung colorful yan, kapag siguro positive, siguro wow, pinkish, gano'n, no? Kita natin. O kaya pag negative naman, wow, pulang-pula, o kaya brown, no? Ay, gano'n yung dating kapag galit ka, pula. Siguro,
yung aurora na nakikita natin. Siguro parang ganun, no? Na nag-activate siya, na pumapasok siya sa puso ng bawat isa. Na kapag iba ang kulay, siguro pag kulay pink, wow, it brings joy. O kaya kapag dilaw, it brings, di ba ganun? Alam mo, mahilig po ako mag-imagine ng ganyan eh. Kasi ang mundong espiritual, hindi natin alam kung ano yung nandyan eh. Pero sabi nga sa Bible, the power of life and death relies on our tongue. Nasa bibig daw natin. Kaya, imagine nyo po yon, kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung naririnig natin na pinapasabi sa atin. Nako po, it brings life talaga sa iba. It restores. It gives life. Brings back the life. Amen po. Kaya, sumunod po tayo. Katulad ng sinabi ni Pastor Jolie, no? Alas 3 ginigising siya. Naranasan ko din po yan. Alas 3 ako ginigising. Alas 4. Pero kapag tapos na yung mission mo, no? Parang, wala na. Parang kung kailan naman gusto mo nang magising, para gusto mo mag-quiet time ng ganong umaga, ganong oras, tahimik ang lahat, sarap naman ang tulog mo. 'Di ba? So, si God may purpose. Kapag may purpose, hindi ka niya gigisingin ng alas 4, alas 3. Bakit nga ba ako nagising? E di mag-pray tayo para malaman natin. Kakausapin tayo ng Panginoon. Amen po. So, let's dig deeper in the Word and meditate talaga. Sabi ni Mimi Ana, no? Let's meditate. Kasi meditate po, meditation is different from reading. Nagbasa ka. May maganda, may impact, may wala. Pero pag meditate mo yan, isang verse, 2 verse, nako po, pwede ka na makapag-preach ng 1-2 oras sa verse lang na yan. Amen? Kapag ikaw ay nag-meditate at kinausap ka ng Panginoon talaga. Kayang-kaya. Amen po? Maraming salamat, Pastora Jolie, sa napaka-powerful sharing ng testimony at the same time talaga ng pag-obey sa Panginoon and hearing the Word of God, the voice of the Lord. Everybody can teach, pero hindi naman nila alam, wala silang sariling experience nung tiniteach nila. Di po ba? O kaya naman, nabasa lang, kaya kayang ipahayag, pero they don't hear the voice of God. So, mas hanapin natin the voice behind that scripture. Sino po yun? Si God talaga, no? Si Jesus na nangungusap sa atin all the time. Behind every scripture is the voice of God, but not everybody hears Him. Amen po. Sana po makasama tayo dun sa mga nakakarinig. At kung hindi pa man, let's pray always. Let's ask God na marinig natin ang kanyang tinig. Amen po. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Joy. Andito na si Ma'am Joy Wakayama. Nakapasok na. Amen po. So, ang topic po namin ngayon is John 10:27 na my sheep hears my voice. Voice po ha, hindi words. Hindi lang yung Biblia na nababasa. They listen to me and they follow me. Amen. Sige po mga kapatid, sino pong may nais na idagdag at nais pong magbigay ng katanungan habang nandiyan si Pastora Jolie, tayo po'y kanya sasagutin. Amen. Ayan po, sino pong may karagdagan pa o reflection sa napag-aralan natin ngayong gabi? Kala ko tumayo sa tilili ng at tumaas ng kamay. Tumayo pala. Amen. Ayan. Sige po. You can unmute po. Or meron kayong experience that you've heard the Word of God. O kaya naman sinunod ninyo at tunay nga na ang Diyos pala ang nag-utos nito sa inyo. Naranasan nyo yung resulta. Tahimik ang lahat ngayon Baka naman tulog na. Hindi naman. Amen po. Papuso daw dyan. Papuso. Ayun, salamat po, Pastor Joe. Ayan, yung mga gising pa, papuso daw. Ayun. Amen. Tulog na, pero ginising mo pa ng Holy Spirit. Sabi niya, salita uli, Kati. Magandang gabi po sa bawat isa. Medyo hinya ako ng boses ko. Tulog na yung mga ladies ko. Ang aga. Napuntaman ko rin yan kay Pastor Jolie nung ginising ng
ng banal na espiritu ni Lord. Talagang yung first time kong tumugon nga po, di ba, nasabi ko po yun sa morning devotion natin. Yung unang tumugon ako sa invitation ni God. At talaga sabi ko, paano gagawin yun, yung magmensahe. Hindi ko po alam yung ganyan. Talagang nandito po yung kaba, tsaka yung paggalinlangan na makakaya ko ba? Baka magkamali ako dahil hindi naman talaga ako professional, lalo po sa pananalita. Talagang hindi pa talaga ganun. Kaganda ang aking pananalita. Kahit pamisa-misa may pagiging, iba talaga. Pero nung talagang tumugon ako, taos naman sa puso ko yung kahit medyo nag-aalinlangan. Pwede, nandito po kaba ko kasi mamaya baka magkamali ako ng words na lalabas sa aking bibig. Yun. Yung kaba. Tapos, yun, yung tumugon ako, ginising ako. Hindi niya ako pinatulog. Talaga antok na antok ako. Pero nung time na gigising, matutulog. Tapos talaga yung time talagang 3 o'clock, naginising ako ng Holy Spirit. Tapos ang dami niya sa akin binilong na, yung mga verse nga po sa Bible na, ito anak ang ibahagi mo. Yung mga talagang binigay sa akin ni Lord na ang dami pong verse talaga. Sabi ko, Lord, ano po ito? Ang dami. Sabi ko, di ba? Kumbaga, ilang oras na aamin kapag binasa ko lahat to. Tapos, talagang may binilong pa siya na mamili raw ako na hindi naman talaga ako. Alam natin na ginagamit lang tayo instrumento ng Panginoon para ibahagi o para iparating sa kapwa natin na gusto pang malaman talaga about kay God, di ba? Gusto pa talaga nilang maintindihan kung sino ba talaga si Hesus Kristo sa buhay natin at sino ba talaga siya, di ba, na Panginoon natin. At yun po talagang yung pagtugon ko, hindi ako nagkamali. Sobrang galak na wow, pala yun, nagawa ko yun. Pero talagang hindi pa natin hindi pa talaga natin kayang gawin sa sarili natin. Basta ang Holy Spirit nandiyan, lahat kaya natin gawin, di ba? Ay, sinabi ko din po sa inyo, di ba? Kung ano may assignment, kung ano may purpose ko kay Lord, bahala na siya, tatanggapin ko. Kasi alam ko naman na hindi ako nag-iisa. Alam ko na itong tumugon ako sa Kanya, nasa Kanya na ako. Alam ko naman na ang Holy Spirit, kasama ko siya kahit saan laban dito sa mundo. At alam ko magtatagumpay. Pag gawa ng Panginoon, lahat nagtatagumpay. Kaya tayo po, huwag tayo mag-alala o huwag tayo mag-alilangan, matakot sa mga kalaban natin, lalo dito sa mundo, lalo sa sarili natin. Kasi ang Panginoon, nasa tabi lang natin. Lahat magiging matagumpay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Marami po salamat. Ilan po. Thank you po. Nakamute ka po, Ate Janet, nakamute. Hindi po. Amen. Sis Joy wants to speak daw po. Salamat po, Sis Cathy. Thank you, Sis Cathy. Wala sa akin, hindi ko nakikita yan. Bakit kaya? Sige po, Sis Joy. Good evening sa inyo. Good First time evening. ko to sa gabi. Ay, first Oo, time? Napikit na ako kanina. Napikit na ako kanina. Tapos nung uminom ako ng tubig, binuksan ko yung messenger ko kasi tumawag yung anak ko. Nakita ko naka-green siya. Sabi ko, kapasok nga kasi katatapos na namin mag-usap ng anak ko. Oh, buti naman. First time mo po pala ngayon. Welcome to Doulos for Christ. Doulos means... Thank you. Tama naman yung usapan ngayon. Kasi nung isang araw pa ako nung nag-exhort ako. Apo. Naalala ko yun nung sabi mo nga sa akin, kaya mo yan, bibigay sa'yo ni Lord yung alam mo yun, yung gabay. Amen. So, habang ang tagal natin nag-usap hanggang alas 11 na, sabi ko, Lord, parang hindi ko yata muna kaya. Sabi ko ganun. Parang mahihirapan yata ako kasi umuurong yung dila ko. Pati utak ko umuurong ngayon. Siyempre, first time ko magsalita. Sabi ko, naurong na po. Hindi, nung madaling araw na, alas 2 na yata yun. Alas 2, alas 3. Nagising ako. Tapos bigla ako napaano na naman sa Bible dito. Dasal ako ng konti. Sabi ko, Lord, susundan ko na lang yung nababasa ko, kung ano yung maisip ko. Tapos, pumapasok sa akin yung chapter tsaka yung verse. Sabi ko, bakit parang parehas siya? Meron pala sa Biblia, yung nandun sa isang chapter, maaring nandun din siya sa mga ibang chapter. Iba-iba yung mga writers nun, di ba ga? Sabi ko,
pare-parehas sila, pero iba-iba yung kanilang kumbaga sumusulat, no? Sabi ko, parang imposibleng mangyari ba? Ngayon ko lang kasi nalaman yan na parang, kung ano, bakit parang pare-pareha sila ng sinasabi, pero hindi naman sila magkakilala. Diba? Iba-ibang ano din silang time na nagsulat niyan. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo na lang ako ng idea kung paano. Hanggang nung umaga na, yun, yung nagsimula na, hindi ko na alam kung ano yung pinagsasabi ko sa totoo lang. Amen. Praise Hindi ko talaga, parang hindi ko alam kung tama pa yung pinagsabi ko kanina. Alam mo yon? Basta, kailangan lumabas lang yan sa bibig ko. Pagkatapos nun, sabi ko, natapos din. Pero hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi ko. Halos lahat para akong nasa limbo. Amen. Na-feel niyo ba yon? Yung parang hindi niyo alam na kayo yung nagsalita. It's Ganun the, ang pakiramdam ko. Sabi ko, tama ba yung Hindi, kinakabahan ako. Sabi ko, baka mali yung mga sinasabi ko. Ano ba yung pinagsasabi ko? Pero at least kahit pa paano, naramdaman ko yung parang dire-diretso ako nagsalita. Pagkatapos nun, parang nabunutan ako ng tinik na, Lord, thank you. Na ginabayan mo ko. Pero the rest nun, hindi ko alam kung paano ko siya pinagtagpi-tagpi. Basta, sumusunod lang ako ano yung pumapasok sa utak ko. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ganun po yun talaga, Ma'am Joy. Congratulations. Congratulations. Pero alam niyo po, ang dami mga sharing later on, kahit kami lang, ay, ang galing naman, nangusap ang Panginoon through Ma'am Joy. Ang galing talaga po. Kasi, kahit first time mo, parang hindi first time, alam mo po kung bakit? It's the Holy Spirit. Talagang kapag hinayaan mo lang siya mag-flow, magsasalita lang siya through you. Di po ba? Parang, wow, ako ba yun? Nasabi ko ba yun? Di ba? Talaga pong ang banal na espiritu ang maglilid. Katulad nga po na pag-uusapan natin, di ba? O si Scotty, si Sis Karen, di ba? Mga ginigising yan sa umaga. Ano po? Kinakausap ng Panginoon, si Pastora Jolie. Halos lahat po tayo, kung katulad ng sinabi ni Pastora Jolie, si Samuel, tinawag din siya, ginigising din siya ni God. Samuel. Tapos kala niya, takbo siya kay Eli. Kala niya kung sino yun, tinatawag siya. Pero hindi pala. Kaya sabi ni Eli, sabihin mo, speak to me, Lord. O, diba? Kaya nung pangatlong tawag na sa kanya, sabi niya, mangusap ka po. Kaya ganun din po tayo, no? Just listen and obey and follow Him talaga. Kung ano yung sinasabi niya sa atin, gawin lang po natin. Pag tinignan talaga natin sarili natin, naku po, hindi naman talaga natin kaya, ayoko nito, wag ngayon, bukas, mga ganun, di po ba? Marami tayong pwedeng sabing alibi, marami tayong pwedeng sabing excuses. Pero kapag ang Diyos talaga ang nag-utos, sumunod po tayo. It's for our own good. It's what's best for us. Amen po. To God be the glory lagi. At tayo po ang, sabi nga tayo ang mapapangiti talaga. Bibigyan tayo ng ligaya. Yan po yung ligaya na walang kabayaran, na hindi nababayaran ng pera. Manalo ka sa loto, oo, syempre. Talagang masaya ka nun. Mabibili mo yung mga gusto mo, pangangailangan mo, di po ba, provided. Pero, pag naubos naman, wala na. Pero yung kaligayahan na ganyan, na nagawa, wow, grabe. Kahit paulit-ulit mo i-testimony, the same feeling, tapos lalo na pag nakikita mo yung natulungan mo, talagang andun yung ngiti, andun yung pasasalamat, di ba? Na ibabalik lahat ng glory kay God. Yun po yung kaligayahan talaga na walang kapalit, walang kapantay. That's the happiness, that's the joy that comes from the Lord. Amen po. Ayan. Hindi ko po nakikita kung may tumataas ng kamay o hindi ko alam kung anong nangyari sa aking messenger. Wala po akong nakikita, just pangalan lang. Amen po. Sige po, kung meron kayong mga testimony na naranasan ninyo din, katulad ng na-share nila Pastora Jolie at nila si Scotty at Ma'am Joy. Amen. Parang Ayun, He wants to speak daw po. Sino po? Sige po, salamat Joy, kaya Kung okay po sa inyo, bago po ako mauna, para sa benediction po.
Ay, opo. Sige po, sige po. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon Diyos. Salamat po sa pangungusap mo po sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Hallelujah. binuksan mo ang aming pandinig na espiritual, ang aming Hallelujah, pusong Jesus. espiritual. Kaya naramdaman namin, Lord, ang iyong pangungusap, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po, Lord, ang buhay po ng bawat isa. And ang aming mga kapatid, Lord God, nasa ibang bansa, Panginoon. Salamat. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Hallelujah, Panginoon Jesus. Diyos. Salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos. At sino man po yung mga may karamdaman, Panginoon Diyos, Lord, Receive the healing, O Lord. kumusta? Hallelujah. Daloy mo, Panginoon, ang kagalingan mula sa kanilang ulunan, Panginoon Diyos, hanggang sa kanilang pahanan, Panginoon Diyos. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos, isang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon Diyos. Hallelujah. O God, sana lahat ng sakit na kanilang nararamdaman, Thank you, Panginoon. Jesus. Lord, tunay nga kung aming Panginoong Yesukristo na buhay at makapangyarihan na nagpapagaling sa lahat ng anumang klase ng sakit, Panginoon, ng iyong kapanahunan. Sa amin din kapanahunan, Kau pa rin ang Diyos namin na hindi nagbabago, Panginoon, na nagpapagaling. Kaya Lord, patuloy, kagalingan physical, emotional, mental, and spiritual, ang patuloy padaloy mo sa lahat ng mga may karamdaman, Lord. Salamat po, patuloy Lord, ngayong gabing ito, amin pong tinatanggap ang iyong bendisyon, Yes, O Lord, God. ang iyong sa bawat isa sa amin, ang iyong proteksyon, Lord, ang siyang mamalagi sa amin ngayon at kailan-kailan pa man, Lord, purihin ka, lulatiin ang iyong pangalan, parangalan ka ngayong oras na to. Minsan pa, Lord, tanggapin mo ang aming papuri, parangal, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Praise God po, Amen, God. amen. Maraming salamat po, Pastora Jolie. Wow, mula umpisa hanggang dulo. Maraming talagang pakyaw. Maraming salamat po. Walang talent fee pa yun, ha? Libre po yun. Respected po talaga kay Lord, no? Glory to God po. Salamat po at Amen. good night na po. Amen. Maraming Kasi kung ulit sa umpisa, may request si si Mimi G. Ayan. meron po bang pwedeng mag-recap? Para Ayan, sa aming ayan. link? Ayan. Thank you po, thank you po. May Po, salamat po. salamat po, Pastora Jolie. Hanggang Pastora sa ulitin po. To God be the glory po. God bless po. Yes. Ayan. Eric daw po. Ayan. Sino po? Sino magre-recap dyan sa ating mga kapatid? Yes, si Carol Diyo. Hindi ako masyado nakaano kanina. Nandiyan anak ko. Dito kanina. Pero, ayun po. Ayan. Pero magbigay ng po, counting sa ano ba yung sa mga testimony. Salamat po. Ako rin po nagigising. Kinausap ako ng Panginoon. Kausap ako ng Panginoon katulad ni Scotty. Pero naririnig ko ang kanyang tinig. Kapag anak daw po nga tayo ng Panginoon, maririnig natin ang kanyang tinig. Andun yung pagsunod natin sa kanya. Dumating po ako, bago pa ako nagkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, intentional po akong lumalapit. Kung babasa ng Biblia, nais kong masunod ang kalooban niya, doon nag-start na naririnig ko ang kanyang tinig. Talagang pong madaling araw, nagigising ako alas 3. Yan po yung talagang hindi ko makakalimutan. Every 3, alas 3 ng madaling araw, talagang ginigising niya ako, nananalangin, nagpupuri sa Panginoon. Lagi ko pang kinakanta yung Bless the Lord of my soul. Mag-isa lang pa ako sa kwarto, nakataas pa yung kamay ko, umiiyak ako. At doon, lagi kong naririnig, every night po yan, every night. Lalong lumalalim. Pag sa umaga, sinasabi niya sa akin, nagbigyan mo ako ng time nung po wala pa akong trabaho noon. Talaga po, hindi ko makakalimutan yun. Doon po ako talaga lumalim ang relasyon ko sa Panginoon. Na mas nakilala ko siya. Kaya po, kailangan tayo po mismo, intentional tayong lumapit. Intentional tayong hanapin ang Panginoon. Talagang maririnig natin ang kanyang tinig. Araw-araw. Lumapit po yun lagi. Magkakaroon tayong more closer to God. At lahat igagay niya tayo sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng oras. Yun po yung mararanasan natin.
At tiyak po ang bawat isa nararanasan po. Nako, yun lang. Isa din yan sa mga na-experience ko nung ako ay bago pa lang Christian, na talagang mainit pa. Kahit nasa CR ako, maririnig ko kung ano yung ano niya talaga. Nais niyang sabihin sa akin. Kasi sabi nga ni Sis Maridel, talaga kung sinasabi niyang Panginoon, nakikita ba niya, nagkaroon ng doubt yun si Sis Maridel. Talaga bang nandiyan ang Panginoon at kinakausap? Binubulungan ba talaga ng banal na espiritu? Pero talaga pong kapag close kayo ni God at kapag anak tayo ng Panginoon, maririnig po natin. At tayo mismo, nagbababad sa salita niya. Tayo mismo, uhaw sa presensya ng Panginoon. Tiyak po, maririnig natin ang tinig ng Panginoon. Amen po. Amen. Wala na Sis Maridel. Siya pa naman yung niya. Isa siya sa nagbigay niya ng Sabi niya, totoo bang binubulungan tayo ng banal na espiritu? Paano ba? Isa yan sa sa kanya no. Amen. Sige po. Nagsitulugan na eh. Nagsitulugan, may pasok kasi bukas eh. Ayan, kaya walang si Ate Ana, siya sino makakapag-recap? Ay, andito pa pala si Kati Masayahin. Kala ko sabi niya, tumalab na yung gamot niya. Isa siya sa mga nandito pa kanina eh, kaya pwede makapag-recap sa atin eh. Oh, kasi ang verse kasi po natin ngayon, John 10:27 is, Sis Ana, nandyan. Kaya lang nasa siya. Pinapakinggan ng aking mga tupang aking tinig. At sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Amen po. Yan po yung Good morning, Sis Eileen. Nanonood siya sa live ngayon. Ayan, mag-recap kayo kasi andyan si Sis Eileen para mapakinggan niya yung recap ng ating topic ngayong gabi. word for John 10. Sweetie, si Sis Eileen, Pilipinas yan. Ay, nasa Pilipinas. Okay, feeling ko nasa Tagapanggisan yan. Ay, kala ko si Sis Eileen nasa Amerika. Pasensya na po. Ang bati ko pa naman sa kanya laging pang American bati. Yung oras niya po, di ba? Ayun. Si Mimi Ana, nandyan din siya. Kaya lang baka hindi siya makapagsalita. She's my angel from... Ay, ganun ba? Opo, lagi natin kasama ngayon si Sis Eileen sa live. Di po ba? Nanonood siya lagi sa live sa morning devo natin. At saka ngayon, parang ngayon ko lang siya nakita ngayon sa Doulos for Christ. Amen po. Salamat po. Let's grow together. Ayan. Good evening po. Ako po, mag-share po ako bago papikit yung mata ko. Ayan na. Habol ng Sis Karen. Ayan, si Sis Karen daw magre-recap. At saka mag-share. Nahuli po ako. Hindi ko po lahat narinig. Oo nga. Ito po yung alam ko, yung sa verse po, no? My sheep hear my voice. They listen to me my and sheep hear my voice. follow me. Listen to my voice. I know them and they follow me. Di ba po? Tayo mga tupa. Sino po ba ang ating pastor? Ang pastor po natin ay ang Panginoon po natin, si Jesus Christ. So sabi na bilang di ba po, sunod-sunuran tayo marinig natin ng boses, kilala lang tayo at meron dito yung pagsunod. Di ba po, ang matupa kung saan yung pastor doon. Kaya nakaka-importante po talaga na sumunod. So paano po ba maririnig yung boses ng Panginoon? No? Iba-iba po yung pamamaraan. Pati rin po, hindi ko rin po alam paano marinig. Kasi dati lang po talaga, nung hindi po talaga ako ganun kalalim, nung hindi pa nag-start yung 8cc, aminado po ako na umaasa lang po ako sa pagkikinig, sa prayer room. Hindi na ako nag-effort. Parang kampante na akong, makikinig na lang ako, hindi na ako nagbabasa ng Biblia. Ito po yan, hindi po talaga ako nagbabasa. No? Di nakikinig ako sa mga conviction sa akin na si Ate Janet, nakikinig ako sa, ano ba ito? Ganun. Dininay ko yung flesh ko. Amen. Yan, sige nga, ayun.
Hanggang sa dinay ko ang flesh ko, aba, ito pala yun. Yung doon ko nag-boom sa akin na, tapos, nung kinausap na ako ng Pinoon, sinabi ko na, pinapasa ko sa iba yung ano ko, pagbasa kayo ng Biblia, ginanon ko na, iba ang pangusap ng Panginoon. Pag tayo mismo nagbabasa sa Biblia, wag lang tayong umasa sa naririnig natin. Ginanon ko talaga kasi yun yung kinausap ako, tapos sinare ko sa iba. Ayun, salamat naman, ganun din ginawa nila. So, Amen. ano po kasi, iba po talaga pag yung kayo yung minedemeditate mo pag hindi mo lang binasa eh. Yung talagang ninanam mo talaga yung bawat salita niya sa Biblia, yung per word by word, ano to. Minsan nga po ako na lang po talaga kasi pumipigil sa sarili ko. Ang sa dami kong gusto, saan to galing? Saan to ganito? Ang dami kong tanong, walang katapusang tanong ko. So, kinokontrol ko yung sarili ko kasi hindi rin maganda. Parang, kaya po, pinipigilan ko na lang kasi hindi na ako magagawa minsan po ng gawaing bahay. At kailangan, kung magbabasa po ka ng Bible, may times na dapat mag-worship ka rin. Sa worship song din, dyan rin yan, kinakausap ko tayo ng Panginoon. Pag alam ko na hindi na ako kinakausap na Panginoon sa babasa ng Biblia, parang wala, iba na to. Parang, makinig ka. Transfer ka sa pag-worship. Yun, nag-iba naman po yan. Tapos, pag sa worship song naman, pag hindi mag-pray ka. Parang ganun po sa akin, ganun po yung sa akin ng may times kasi na po pag ako lang read, hindi ko lahat naunawaan na parang napupuno na yung ko. Sabi ko, kinakusap na kaya ni Lord, it's time for you to worship me. Yung gano'n niya, na yung sa kanta naman. Tapos pag hindi ko naman parang iba naman yung, sabi ni Lord, magdasal ka na. It's time for you to pray. Ganun po, di ba? Iba-iba po kasi yung pamamaraan ng Panginoon sa pag-usap po natin. Minsan nagagamitin siya sa mga tao, pero pag sa tao po, po yan, sa mga preacher, napaka-importante po sa atin na sa preacher, yung discernment, napaka-importante po talaga yan. Kasi minsan po, may mga sinasabi na parang malapit sa katotohanan, pero mali pala. Parang ganun po yung mag-ingat po tayo. Yun din po sa akin. Kasi minsan nahihirapan din po ako, pero alam ko, tutulungan po ako ng Panginoon sa mga ganung bagay na nahihirapan ako. May faith ako sa Kanya na hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako hahayaang maano ng kaaway, madala ng kaaway. So, yun po yung the way sa akin ng usap ng Panginoon na magbasa lang po talaga ng Bible at sumunod, ay deny po natin yung flesh po natin, no? At sabi ko, simula po talaga nung bata pa po ako, naalala ko, nagtuturo na ako ng salita ng Panginoon. Siguro, ito na po talaga yung niya, yung calling niya sa akin. Kahit nga po yung asawa ko, one time sabi ko, nung nagkasakit po ako, anong talent ko? So, tinanong ko sa kanya. Sabi na, hindi na magluluto. Yung talent ko na daw yung magsalita. Yung talent ko na daw mag-ano ka na, di ba? Parang nakikita niya na, nagtatanungan kasi minsan kami, parang nagkakilalan kami mag-asawa. Tatanungan, anong talent? Tatanong ko siya, anong talent mo? Parang nagpapalitan yung conversation. Ang talent ko na daw yun nga po, magsalita tungkol po sa Biblia. Yun na nga daw po yung talent ko. Natawa naman ako. Siguro kasi lagi po niya nakikita na yun nga po yung ginagawa ko. Na-obserbahan po ng asawa ko yung ganun po. Gawain ko lagi. Naging talent ko na daw. Pero sana naman ang asawa, nakakatuwa naman kasi yung ganun nakikita ko. At gusto ko marinig sana kanya na sinasabuhay ko rin yung mga ginagawa kong to. So, yun po, salamat sa Panginoon sa pangusap niya sa atin palagi. Amen. At tulungan niya nga lang tayo lagi na sumunod. Kasi minsan struggle ko rin po yan, ang pagsunod. Pero,
I pray na lagi talaga kung sumunod. Yun po, tulungan lang po natin ay isa't isa na magdasal palagi. Ipagdasal po natin ang bawat isa sa ating pagsunod sa kung ano pang gustong gawin ng Panginoon po sa atin. God bless po. At sa Diyos po lahat po ng kapurihan sa bawat po ginagawa po natin. God bless po sa inyo. Amen, amen, amen. Salamat, Ate Karen. Ayan. Matanong ko nga asawa ko kung anong talent ko. Kung anong gift ni God sa akin na nakikita niya. Amen. Naitanong ba natin yan? Naitanong niyo na ba yun sa inyong asawa? Baka naman baka naman katulad yan ang topic natin ngayon na hindi tayo marunong makinig. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kailan mo sinabi? Hindi naman pala narinig, Hindi nakikinig. Kasi may sinasabi, hindi napapakinggan. So, ganun po yung topic natin ngayon. Is, my sheep hears my voice. Hindi hear my words. Kung hindi, hear my voice. They listen to me and follow me. So, hindi po lahat ng nagbabasa ng Biblia ay naririnig ang salita ng Diyos through that words. Every scripture, behind that scripture is the word of God. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, every scripture is breathed out by God. So, ibig sabihin, it's present until now. Every time we open the word of God, God is still breathing to us. Is still talking to us. Kaya kahit ilang ulit natin basahin ang isang verse, patuloy pa rin siya nangungusap sa atin in different ways. Depende po sa sitwasyon natin. Because all scripture is breathed out by God. It's God's breath. Kaya naman, fresh every time we basahin. It's fresh every time we read the Word of God. And we hear His voice talking to us. Hindi lang po, it's just a mere word na nabasa natin, na i-share natin sa ibang tao, but we don't have that kind of experience. We share that and we experience that. We hear that voice, and that voice is from the Lord. Ayun po, kaya nawa po, sa ating journey ng pagiging Kristiyano natin, ang dami pong sabi ni Mimi Ana kanina, siya daw ang pumalit kay kay Mimi G. Kaya pati yung snapshot ko, meron din, nakaganyan din ako Pag nag-scroll up ko kayo, makikita nyo. Ayan. Si Mimi Ana ang nag-comment niya na nag-comment. Back to packing na daw siya. Nako, nag-pack na hindi pa. Natin, kasi pabalik tayo kanina inumpisahan namin sa games, tapos message. Ngayon, message to game tayo. May natitira pa may natitira pang Ayan Jay told me my talent lately is speaker. Talaga? Makulit daw kasi. May ganun. Sige po. Ayan. Sige nga. Ang topic, nag-game kami kanina about homophones. Kasi nga, ang topic natin is about hearing God's voice. Hindi lang reading God's word. Kung hindi, hearing God's voice. And, ginamit po namin kanina, games yung homophones. They have the same pronunciation but different meanings. At, ayan. Gawin natin to. Sige nga po. Sa mga natitirang kapatid. Kanina nakasali pa si Mami Rhea. Din siya, nakasagot din siya kanina Wala, ayaw naman ito. Ayan. Sige po. Try natin Which one is which? Which? Pakisulat po. Kasi same pronunciation but different spelling and meaning. Sige nga, tingnan natin. Andito na yung valedictoria natin Which? Ay, mali. Bilis ni G, sasagot. Magta-type pa lang sana ako, binaba ko yung tape. Diba? Nagpa-packing ka nga pala. Okay. Someone slay the slay.
Ginagawa ko lang po siya ng word ha, kasi, ng sentence. Slay. Oh, galing. Oh, si Karen, ay, naantok na yan, ha? Pero, tama pa rin, ha? Okay, ah. Okay. Our soul purpose is to save soul. Soul. Soul purpose is to save soul. Aba, very good. Aba, si Brother Paz, nagbigay siya ng sarili niya, 4-4. Nagbigay ng sarili niyang homophone. Ayun. Oo. Ayan. Okay. Sun lights the sun. Oo. Yun, ito. Baliktad si Mimi Rhea. Ito yun. The sun lights the sun. Okay. And sail. The boat sail because there's a sail. May sail daw kasi. Yun. Buti na lang kahit mali yung example ko, nagtama sila. Amen. Wow, mga gising pa talaga ha. Sige ba. Okay. It varies very well. Very. Oh, boat. Very. Oh, mabilis mag-type si Mimi G talaga. Okay, galing. Okay. Way up. My weight is way up. Okay lang po, Sis Rhea. We're just having fun. O yun, wait. Galing talaga. Ulitin natin. Ito. Way. Okay. Haha, kaya pala dala-dalaw. I'm weak within this week. Oh, ayan, nagbibigay din si Ma'am Joy. Week. Okay. Ala, Mimi G, wag naman wake. Week lang. Wag mo nang wake. Okay. Whose bag and whose, parehong whose. Say pa, whose and whose. Feet. Oh, ganda Yes, ang galing ni Mimi Rhea. Gising na gising pa talaga. Where is my clothes that I wanna wear? Oh. Where? Galing. Mga gising pa talaga. Okay. I celebrate the Yule. You will. Yung you will na Yule, ha? Yule, I celebrate the Yule, and you will, hindi naman abbreviation. Hindi abbreviation tawag dyan Yung, hindi concise. You will na Yule. Yan. Yung celebration na Yule. Yon, galing ni Colin Galing ni Colin Yuletide season, di ba? Christmas. And ayan. Cereal. Oh, ang dami nila mga nice. Yolk and yolk. For the yolk I will give you. Yolk and yolk. One. Asa na si yolk and yolk? Ay. Uh-oh.
May kulang na isang letra. Yon. Yon. For the yolk and the yellow part of the egg is yolk. Okay. Use and use. Ay use na gamit at saka four. Wow, tatluhan na to ha, hindi lang dalawahan ha. Use and use. Use this. This use is good to use for this fruit. No, not fruit. For this, ano ba ang maganda dyan? Do not use this use because it's poisonous. Mami Janet, naglalaro po kami. Ng homophones. Ayan. Bago matulog, pampagenki. Ayan. Do not use this use because it's poisonous. Yung use na gamit, tama. Yung use, yung use na na puno ay mali ang spelling. Yung use na berry fruit, 4 na letra po yan. 4 na letra nga naman. Sounds like yung ako, mabilis yan, nag-aano na. Mga nag-ano na yan. Nag-google na. Ayan. Nagutom dahil ba sa mga tanong? Ayan, maraming salamat po. Ay, si Brother Paz na pala lang nanonood. Sige po, maraming salamat sa mga nanonood sa live. Ayan po. Have a blessed evening po. Kapag binalikan nyo po ito, enjoy po sa panonood. Ayan. Nawa po mangusap sa inyo ang Panginoon, sa mga nanood at manunood pa. To God be the glory. God bless po.